Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Mukhang masusubukan nga kaagad mga kaibigan si JJ Redick bilang head coach ng Los Angeles Lakers. Ngayong preseason nga ay makakaharap nila ang Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Phoenix Suns ulit at Warriors ulit. Well, preseason nga ito, so pwedeng-pwede naman gumawa ng excuse dyan na kesyo wala naman itong bilang at hindi naglalaro ang mga starters sa fourth quarter o kaya naman sa buong second half. Ganun pa man, ang first 5 games nga ng Lakers sa regular season ay magiging matindi. Una nilang makakaharap ay ang new look Minnesota Timberwolves. Masusundan ito ng Phoenix Suns na gutom ng bumawi matapos na mawalis ng Timberwolves noong first round ng playoffs. Kasunod dito ay ang Sacramento Kings na may DeMar DeRozan na. Masusundan yan ng Phoenix Suns ulit at Cleveland Cavaliers. Kung maaalala nyo nga, ang first 5 games si Coach Darvin Ham ay lahat talo noon. Kaya naman andun din nga ang pressure para sa bagong head coach ng Lakers, JJ Redick, na makakuha kagad ng panalo at hindi mabaon kagad sa madaming talo. Subalit mukhang magiging normal nga ang ganitong schedule para sa Lakers. Sa 15 Western Conference teams na makakaharap nila ng 4 o 3 beses sa buong regular season, ay 13 nga dito may kakayahan na makapasok sa playoffs base sa kanilang talent. Hindi naman natin sinasabi na hindi kayang makapasok ng Utah Jazz at Portland Trail Blazers sa playoffs. Sadyang mas gusto nga ng team na ito na mag-tanking ngayong season upang makaposisyon para kay Cooper Flag next NBA draft. Subalit mabalik nga tayo sa scheduling dahil nga sa tindi ng competition ngayon, asahan na magiging normal ang ganitong mahirap na schedule o walang mga bigay na games ngayong season. Ilan ba sa palagay nyo magiging record ng Lakers sa kanilang first 5 games? Habang si Joel Embiid naman ay nagpakondisyon nga ng matindi sa kanyang maikling off-season. Noong Olympics, we can all see na hindi siya nasa pinaka-solid shape. Buhat na din nga ito ng kanyang injuries noong playoffs. Isang bagay na halos taon-taon na nga nangyayari kay Embiid. Ang tamaan ng injury sa playoffs ay tila ba yearly routine na nga niya. Ganun pa man ay nagpakondisyon siya ngayon at nagbawas ng 25 pounds upang mas bumilis at mabawasan ang bigat at pressure sa kanyang tuhod na inoperahan na ng madaming beses. Bukod dyan ay naging malinaw nga si Embiid ngayon na wala siyang agenda, wala siyang pakialam sa All-Star, sa mga MVP o All-NBA selection. Ang mahalaga nga daw ay maging fully healthy siya at handa para sa mga games sa talagang may bilang, which is ang playoffs. Sa season na ito ay magiging 31 years old na nga ang former MVP at hindi pa siya nakakatapak kahit sa East Finals man lang. At kung hindi nga ako nagkakamali ay siya lang ang former regular season MVP sa NBA na hindi pa nakakaabot sa Conference Finals. Ngayon ay may magandang pagkakataon kasama si Paul George at rising star Tyrese Maxey si Embiid. May malakas nga silang team na kayang makipagsabayan sa mga bigating team sa East as long as healthy sila. Kaya naman ang focus ni Embiid sa playoffs mga kaibigan kaagad. Asahan na mapapadalas ang kanyang load management to make sure na handa siya sa playoffs. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?